ng Panginoon na ganyan. Kaya madalas sabihin ni San Roque, napakapalad ninyo dahil kayo lang ang kinaroonan ng Panginoon sa buong daigdig. Tandaan nyo kaya mapalad tayo lahat. Amen? Amen. Huwag nang uurong dahil ang uurong, wala nang kapatawaran. Nandiyan sa Biblia, Hebreo. Sige, basahin. Pagkatapos niyong nakalasak ng biyaya ng kalangitan, tapos kayo umurong, hindi kayo pwedeng baguhin na magsisisi. At tulad na kayo agad. Kaya marami ako napagaling. Libo-libo na. Nangamatay sila dahil umurong sila. Tandaan nyo kayo lang ang nanatili dahil buhay pa kayo hanggang ngayon. Amen? Talaga? Yung umurong, patayin na. So, palakpahin nyo sarili nyo. Sige, ang gusto magsalita, magsalita. Hello. Akin pong tatawagan ng ating pong isang kasangkapan. Yung isa pong medium po natin, si Karen, para po maipahayag niya kung ano po ba yung mga hiwaga, biyaya, at kapangyarihan na naipakita sa atin ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pagbaba. Ito po ay maalaman na po ito ng buong daigdig na ang Panginoon Jesucristo po pala ay bumababa dito sa ating kalagitnaan sa oras ng ating pong pagpupulong. Tatanong po natin sa ating kung ano yung mga nasaksihan mo mga hiwaga kanina ba? Konti lang po yung nakita ko kanina po. Meron po ako nakitang buhok po siya, kulay gold, tsaka po, lubid po na kulay gold. Nakalatag po sa lamesa. Tapos kanina po, habang nakaano po yung kamay ng medium, may umiikot po siya na parang hangin, bilog po. Pumaroon po doon sa tubig. Tapos may kasama po mga bote na may mga gamot. Tsaka nag-aalag po na liwanag na nakita ko po. Grabe mga biyaya po. Binigay po kay Lolo. Yun lamang po, salamat po. So inyo pong yan po yung sinasabi dito na inihahayag po namin na amin po pinapatutuhanan sa pamagitan po ng ating po mga medium na may mga malalakas na third eye. Yung mga ordinaryong mata na hindi po natin nakikita. Kaya po yung nangyayari dito sa karya ng langit, hindi po ito basta-basta, napakahiwaga po na mga kaganapan na kung hindi po natin nakikita. Pero yung mga may mata, nakikita po nila. Yan po yung mga bagay-bagay na dapat na pong mahayag sa sangkatauhan. Ayan daw po, sabi po ng pastor, mapala daw po yung nakakakita kasi nakikita nila yung mga hiwaga, pero mas mapala daw yung mga taong hindi nakakakita pero naniniwala. So, sasabihin ko lang po yung mga inihayag ng ating pong Panginoon na mga naitala ko. Una ko pong naitala, yung pagbaba po niya, naghatid po siya ng kapayapaan sa lahat. Ganyan po yung mga banal. Kapag sila'y bumababa sa kalagitnaan, sa oras na tinawag natin sila, ang bunga nila, kapayapaan sa inyong lahat. Di po ba napakaliwanag na kaiba sa binabato sa atin ang ibang pananampalataya na bumababa raw sa atin dito yung mga masasamang espiritu. Yan po ang kaibahan na hindi po nila nalalaman na mga bumababa po sa atin dito ay mga tunay at mga banal na espiritu buhat sa kaitaasan. Na ang hatid ay pag-ibig, kapayapaan, biyaya at kapangyarihan sa lahat po ng mga nananampalataya po sa ating Panginoon na yung kanyang pagbaba po dito. So yun po yung sinasabi po sa Lucas Kapitulo 11
Ito ba sa 11? 11, talatang 11. Sabi po dito, at aling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato o ng isang isda kaya, at hindi isda ang ibibigay, kundi isang ahas. Ito po ay mga talinghaga na alam ko naman po na hindi po ito naunawaan at napag-uunawa ng mga ordinaryong mga mangaral. Pero sa atin po ng mga naririto, sino daw pong ama? Yung, kumbaga na, kung tutusin po, napakawalang yan naman po ng ama ng kanyang anak ay humihingi ng tinapay. Tapos bibigyan mo ng isang ahas. Sandali lang, ha? Pag magsalita ka, question mark na doon. Bibigyan niya ng isang bato. Ganun na. Ayan daw. Ayan po. Kasi period eh. Walang sign. May lakad din. Lagyan mo ng sign, Ayan po, lagyan daw. Ganyan po tayo Bigyan dito. na tinapay, tapos isang ahas. May lakad nga siya. So, kung nakita nyo po at nasaksihan nyo po, yung pagbaba po ng ating Panginoon, humingi tayo ng Santong Espiritu. Ano po yung ibinigay sa atin ng ating Ama na nasa langit? Dahil tayo po ay kanyang mga minamahal na anak, isang Santong Espiritu po at tunay na banal na Espiritu ang kanyang ibinaba sa ating kalagitnaan na naghayag, nagrevelasyon at nagbahagi ng mga biyaya, kapangyarihan at kalakasan. Yan po ang hatid sa atin ng mga banal na Espiritu na bumababa po dito sa buhat sa kaitaasan sa ating kalagitnaan. Bagaman nga lang po at hindi po natin napagkikita, subalit mapala daw po yung hindi nakakakita pero naniniwala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ito po nga nasaksihan nyo dito sa pananampalataya na to na pinakikilala sa atin ng pastor at ng ating pong Panginoong Jesucristo ay talaga pong napakahiwaga. Yan po yung tunay na pananampalataya, punong-puno ng mga kahiwagaan. Ang tao ay may matigas na ulo at puso. Pero basahin ko rin ulit yung talinghaga na binigay. At taling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya ng isang bato o ng isda kaya, at hindi isda ang ibibigay, kundi isang ahas. Ayan po, may ano na. Kaya po dito, sa Karya ng Langit, kaya nga po hinihikayat ko na yung lahat ng mga taong may paniniwala sa Diyos, anuman ang pananampalataya, anuman ang relihiyon, anuman yung nakagisnang paniniwala, halina po kayo dito sa Karya ng Langit. Hinihikayat po namin kayo na tayong lahat magsiparito kayo ngayon na tayo magkatuwiranan. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang nyebe. Yan po yung hatid na Karya ng Langit sa buong sangkatauhan na pinakikilala po ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Kaya nga po, ang sabi ng Panginoon kanina, ipinagkaloob sa atin yung isang pastor. Nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa. Dahil ang Diyos po ang nagbibigay ng mga ngaral, hindi po yung tao. Ang Diyos po ang nagtatalaga, o yung dakilang Ama at Panginoon, yung nagtatalaga ng dapat sana mga ngaral sa sangkatauhan. Ano po nangyari sa sangkatauhan? Kung sino-sino mga namumuno ng iba't ibang simbahan, ang tinatalaga ng mga sugo-sugo daw. Hindi naman pala mga sugo, mga sugod. Biblia ang magpatotoo. Basahin mo Isaiah 53. Anong binanggit niya kanina? Bisig ng aking Ama. Ayan po, napakaliwanag po yung sinasabi. Yung pagdating ng bisig ng ating pong dakilang Ama. Ato po, ang Isaiah Kapitulo 53. Ang likod ng Panginoon ay nagbabata ang kanyang kamatayan at karangalan. Sinong naniniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Pagbaba po ng ating Panginoon Jesucristo, tinawag po niya yung pastor, bisig ng aking Ama. Kaya po tayo ditong lahat ng mga naririto, wala pong tumatawag sa kanya na sugo, kundi yung Panginoong Jesucristo po at yung mga banal na Espiritu, sila po yung nagpapatotoo at hindi po tayo. Para maganap yung
totoo ang unang bisig ng Ama, walang iba kundi si Kristo ang Panginoon natin. At yung binigay sa kanyang kaluwalhatian, ibinigay niya sa akin. Yan ang tandaan nyo. Alam niyo po yung ibig sabihin na kaluwalhatian na sinasabi po ng pastor. Narinig niyo naman po kanina yung tinig ng ating pong Panginoon na nagbahagi po ng biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo sa ating pong pastor. Tanong ko po, sa lahat ng mga relihiyon sa buong Pilipinas at sa buong mundo, saan po ba mangyayari at magaganap yung mga ganitong katinding mga hiwaga? Ito po yung mga bagay na hinahanap nila, subalit hindi po nila matagpuan. Pilit nilang hinahanap, pilit nilang nais makita, pero ipinagkait po sa kanila dahil ito po ay ipinahayag lamang sa mga tunay niyang mananampalataya, kagaya natin na mga naririto. Kaya sinasabi po ng kagalang-galang na San Roque, kapag siya bumababa, mapapalad kayong lahat na mga naniniwala sa pananampalatayang ito. Kaya lang po, ang sabi ng Panginoon kanina, patunayan daw natin sa sangkatauhan na tayo nga ang kanyang bayang pinili. Na bawat isa po sa atin, ipahayag natin yung karangalan niyaong tumawag sa atin. Dahil tandaan po natin lahat, mga kapatid ko, sa pananampalataya, hindi po aksidente yung pagparito natin sa pananampalatayang ito. Lahat po ng nangyayari at nagaganap sa ating buhay, lahat po yan ay may dahilan. Lahat tayo ay tinawag ng Diyos dito sa kaharian ng langit upang siya ating sambahin, purihin, dakilain. Hindi po yung ating mga sarili ang ating pong itataas dito. Ang ating pong itinataas dito ay ang ating Panginoon, ang ating dakilang Ama, at ang lahat ng mga arkanghel at lahat ng mga banal na espiritu na sa ating po'y nagpapakahayag. Napakaliwanag po yung binabanggit ng ating pong Panginoong Jesucristo dahil tayo yung mga taong umiibig sa Kanya. Kaya nga po siya nagpapakahayag na sa bawat isa po sa atin. Hayagan po siya. Ang sabi po niya kanina, ako'y nakikipag-usapan sa inyo ng mukhaan. Napakaliwanag po ng mga binabanggit ng ating pong Panginoong Jesucristo. Bagamat hindi po natin siya nakikita, subalit yung may third eye, nakagaya ng ating kapatid na Karen, talagang nakikita po niya yung nakaluklok dito sa luklukan na sinasabi ni kagalang-galang na propeta Juan Evangelista. May mga nakita siya na lumuluklok sa mga luklukan. Ito po yung mga hindi rin nalalaman ng iba't ibang pananampalataya na may mga luklukan pala. At alam ko po na hindi rin nila alam yung mga tungkol sa luklukan na yan, na panahon na po para mahayag na sa buong daigdig na mga luklukan na sinasabi ni Propeta Juan Evangelista na may nagsisiluklok ay naririto pala sa kaharian ng langit. Kaya mapapalad daw po ang bawat isa po sa atin na mga nakakasaksi at nakakakita ng mga hiwaga na pilit nilang hinahanap, hindi po pinagkalob sa kanila. Napakaswerte po nating lahat ng mga naririto, tayo ang nakakasaksi ng mga hiwaga, kapangyarihan ng sangkalangitan. Hindi po ba dapat ipagsaya natin yung mga ganitong bagay ng ating pong Panginoon ay nagpapakahayag sa ating lahat. Ito po yung aking pong huling mensahe. Hindi ko na po matutuloy. Siguro po ibablog ko na lang po itong yung kanyang mga mensahe. At ito po yung huling mensahe ko po sa lahat. Ito po may kaugnayan din po sa ibinigay ng ating pong Panginoon sa kanyang paghahayag kanina. Juan Kapitulo 14, talatang 21 hanggang 23. Kaya nga po pala siya nagpapakahayag sa ating lahat. At ito po yung nabanggit sa atin kanina ng ating Panginoon. May isang sugo daw po na naghanda ng daan. Kaya nga po itong mga hiwaga na ito na hindi alam ng iba't ibang mananampalataya o ng iba't ibang relihiyon na mayroon palang isang sugo na dapat maghanda ng daan. Kaya nga po, sabi ng Panginoon kanina, at sinabi rin po ito ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo,
Paano sila makapangangaral kung hindi naman sila mga isinugo? Tanging isinugo lang pala ang dapat na mga ngaral sa buong Pilipinas at sa buong daigdig para wala ng tao pa na maliligaw. Ang sugo na itinalaga sa ating kapanahunan ngayon, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa. Wala na pong tao pang maliligaw. Kaya nga po ang ating pong pastor ay araw-araw na pong naghahayag sa sangkatauhan upang lumiwanag na gayon ang ating buong daigdig. Makita ng lahat ng mga tao ang ating mga mabubuting gawa. Kung papaano natin ipinahayag ng maliwanag sa sangkatauhan, lumiwanag na gayon ang inyong mga ilaw sa sangkatauhan upang makita nila ang ating mga mabubuting gawa dito sa karya ng langit na tayo'y nangangaral ng gagamot at hindi po natin hinahangad yung pera ng mga tao. Kaya nga po, kung makikita ng lahat ng mga tao kung gaano kahirap itong ating pong sambahan, kung gaano kapayak yung ating pong sambahan, hindi po natin yan ikakahiya. Dahil ito po yung katotohanan ng ating pong sambahan. Ang ating pong pastor ay hindi po na mera ng mga tao. Kagaya na lamang po ng mga pasyente natin. Ilang pong pasyente ngayon ang nagkaroon ng mga buhay. Palakpakan po natin yung mga pasyente po natin. Kanya po yung isang bata na itatakbo na po sa ospital. Noong nakaraang linggo lang po ngayon, buhay na po. Si nanay at si tatay na mga gumastos na po ng napakalalaking pera sa mga ospital. Bakit po mga buhay na buhay sila ngayon? Yan po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Ipinakikita na po ng Panginoon sa mga nananampalataya sa Kanya yung mga kapangyarihan na dito lamang po masasaksihan sa karan ng langit. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na para huwag na po tayong lumiko pa sa kaliwa, huwag na po tayong lumiko pa sa kanan, lumakad po tayo ng matuwid sa harapan ng ating pong dakilang Ama upang sabi nga po niya, lahat po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at wala na pong tao pang maliligaw sa atin. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na para po tayo ay magkabuklod-buklod na, panahon na para magkaisa ang bawat isa po sa atin upang ang mga biyaya, kasaganaan ng langit ay may pagkaloob na po sa ating lahat. Napakaganda pong balita narinig ko. Alam niyo po ba, ito po yung pinag-uusapan namin ng ating pong kapatid na Ariel na inihayag po ng Panginoon. Pero yun po ay wala po akong babanggitin kung ano man po yung nalalaman ko. Magugulat na lang daw po lahat na may mangyayaring maganda sa ating pong sambahan. Na darating daw po yung taong tutulong na sa atin dahil nakikita niya ang kaliwanagan sa ating pong sambahan. Yun lamang po at magandang araw po sa inyo lahat. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos, purihin ang lahat ng mga banal, purihin ang lahat ng mga arkanghel, purihin ang lahat ng mga doktor ng kalangitan, papuri, pasasalamat, paggalang ang ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama at sa ating pong Panginoon. Maraming salamat po.